Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 17 April 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Mangangaral, chapter 9. Pakisabayan ako ng basa guys para pare-pareha tayo dito matuto. Malapit na matapos ang Aklat ng Mangangaral. Baka bukas, last day na bukas. Tapos next na tayo sa awit ni Solomon. Basa. Pakisabayan ako ng basa para pareho tayo dito matuto. Mangangaral chapter 9 verse 1. Ang lahat ng ito'y pinag-aralan kong mabuti at nalalaman kong lahat ng kilos ng matuwid at ng matalino ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, maging pag-ibig o pagkapuot. Walang makakatiyak kung ano ang mangyayari sa araw ng bukas. Verse 2, iisa ang kasasapitan ng lahat ang nangyayari. Sa matuwid ay nangyayari rin sa di matuwid, ganoon din sa mabuti at mas sama-sama, sa malinis at sa marami ayon sa kautusan, sa naghahandog at sa hindi naghahandog. Ang nangyayari nga sa mabuti ay siya ring nangyayari sa masama, walang pagkakaiba. Ang nangyayari sa marunong tumupad sa pangako at sa sumisira sa pangako. Verse 3, ito nga ang isang masamang bagay na nangyayari sa buong mundo, iisa ang kinasasapitan ng lahat, habang ang tao ay nabubuhay, panay kasamaan ang kanyang iniisip, at ang hantungan ay kamatayan. Verse 4, ngunit habang nabubuhay ang tao ay di siya dapat mawala ng pag-asa, ang asong buhay ay mas mainam kaysa patay na leon. Verse 5, alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Basta ako, Father God, gusto ko pag namatay, stop na doon ang wala nang another buhay. Yung what I mean is wala nang pangalawang buhay ba na pupunta ka pa sa impyerno or pupunta ka pa sa langit. Ayoko na ng ganun. Basta pagka mawala tayo dito sa mundong ibabaw, wala na talaga. Kasi na guys parang pag mayroon pang another buhay, unfair naman masyado sa hirap na nga dito sa mundo tapos maghihirap pa doon sa kabilang mundo, diba? So, ayoko na ng pangalawang buhay. Kung sigurado ka mapupunta sa langit, okay lang. Pero kung hindi, wag na. Okay. Ulitin ko yung verse 5. Mangangaral chapter 9 verse 5. Alam ng buhay na siya ay mamamatay, ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman, wala na silang pag-asa at nakakalimutan ng lubusan. Verse 6. Nawawala pati kanilang pag-ibig, pagkapot at pagkaingit, wala silang namamalayan sa anuman ang nangyayari sa mundo. Verse 7. Sige, magpakasaya ka sa pagkain at pag-inom, sapagkat iyon ay itinakda ng Diyos para sa iyo. Verse 8. Naway lumigaya ka sa bawat oras. Verse 9. Magpakaligaya ka sa piling ng babaeng iyong minamahal habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, sapagkat iyon ang iyong bahagi at bunga ng iyong pinagpaguran sa maikling buhay na ito. Verse 10. Ano man ang ginagawa mo'y pagbubuhusan mo ng iyong buong makakaya, sapagkat sa daigdig ng mga patay na kasasadlakan mo ay wala kang gagawin ni pag-iisipan man ni pagbubuhusan ng kaalaman o karunungan. Verse 11, ito pa ang isang bagay na napansin ko sa mundong ito. Ang mabilis ay di siyang laging nananalo sa takbuhan, ni ang malakas ay laging nagwawagi sa digmaan. Ang matatalino ay di laging nakakasumpong ng kanyang mga kailangan at di lahat ng marunong ay yumayaman. Napapansin ko rin na di lahat ng may kakayahan ay nagtatagumpay, lahat ay dinarat na ng malas. Verse 12, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Siya ay tulad ng isdang nasusukluban ng lambat at ibong nahuhuli sa bitag. Ang tao ay parang nahuhulog sa patibong sa biglang pagdating ng masamang pagkakataon. Mangangaral chapter 9 verse 13, narito pa ang isang halimbawa kung papaanong ang karunungan ay inuunawa sa mundong ito. Verse 14,
Mayroon isang maliit na bayan na kakaunti ang mamamayan. Kinubkob ito ng isang hari. Nagpahanda siya ng lahat ng kailangan sa pagsalakay. Verse 15, nagkataon na sa bayang yaon ay may isang mahirap ngunit matalinong tao na nakapag-isip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan. Subalit, pagkatapos wala nang nakaalala sa kanya. Verse 16, ang sinasabi ko, makapangyarihan ang karunungan kaysa lakas, ngunit ang karunungan ng taong mahirap ay hindi pinahalagan at ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Mga Ngaral chapter 9 verse 17, ang mahinang salita ng matalino ay mas may pakinabang kaysa sigaw ng hari sa gitna ng mga mangmang. Verse 18, ang karunungan Mga Ngaral chapter 9 verse 18. Ang karunungan ay makapangyarihan kaysa sandata, ngunit ang isang pagkakamali ay nagbubunga ng malaking pinsala. Mga Ngaral chapter 10 verse 1. Ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ulitin ko guys. Mga Ngaral chapter 10 verse 1. Ang isang boteng pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Oo nga. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Pero ako guys, talagang sensitive ako masyado. Hindi ako pwede sa mga mababango, kundi magkakasakit tayo. Yung bang sasakit agad yung ulo natin. Yan ang umpisa ng Ayoko talaga ng mga pabango. Gusto ko yung natural lang. Yung walang, wala kang, yung mga ba tawag noon? Unscented siya. Kaya lahat ng gamit ko puro unscented, pang sensitive talaga. Hindi, kahit nga sa lotion, hindi rin ako pwede sa mabango. Ano yan? Kasi siya, hindi ko alam kung ano yun. Ano yun, yung isang sepi yata. Okay, ulitin natin. Mga Ngaral chapter 10 verse 1. Ang isang buting pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamamangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Basta ako ayoko ng mabango, ayoko rin ng mabaho. Yung ganun tayo ka-sensitive, kundi sasakit lang naman ulo natin. May mga pabango guys na naiiwan, diba? Yung nakaalis na yung tao, tapos asahan mo, masakit ang ulo ko niyan. Okay, verse 2. Ang matalino'y, kaya umaalis ako, kaya lumalay ako pagka may ganun na. Kasi ikaw ba naman, gusto mo bang magkakasakit ka ng alam mo nang hindi ka pwede sa mga ganun, tapos lalapit ka pa. Siyempre hindi na, diba? Kundi hatching abutin mo. Okay, Mga Ngaral chapter 10 verse 2. Ang matalino'y, ulitin ko nga yung verse 1, maganda eh. Mga Ngaral chapter 10 verse 1, ang isang buting pabango ay mapapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Verse 2, ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Verse 3, maging sa paglalakad ng mangmang ay nahahalata ang kanyang kahangalan. Nakikilala ng lahat na siya ay mangmang. Verse 4, kung ang pinuno mo'y magalit sa iyo, huwag kang magbibitiw sa iyong tungkulin, sapagkat maging ang malaking pagkakamali ay mapapatawad kung ikaw ay magiging mahinahon. Verse 5, ito pa ang isang di makatwirang nangyayari sa buong mundo na may kinalaman sa pamumuno. Verse 6, ang mga mangmang ay inilalagay sa matataas na tungkulin, ngunit ang mayaman ay sa mababang uri ng gawain. Verse 7, nakakita ako ng mga aliping nakasakay sa kabayo, samantalang ang mga pinuno ay naglalakad. Verse 8, ang nag-uumang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon, ang lumulusod sa mga pader ay matutuklaw ng ahas. Verse 9, ang nagtitibag ng bato ay malamang na mabagsakan nito, ang magpuputol ng truso ay nanganganib na madaganan niyon. Verse 10, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Mga Ngaral chapter 10 verse 11, walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Nakokontrol ba ang ahas guys? Nakakatakot nga yan, diba? Malay mo kagatin ka niyan.
Verse 12. Ang mga salita ng matalino ay nag-aani. Siguro mayroong ibang nagkakaroon ng pet na ahas. Yung verse 11 guys, so tingnan mo. Verse 11, walang kabuluhan ang kapangyarihan ng nagpapaamo ng ahas kung hindi gagamitin sa pagsaway nito. Verse 12, ang mga salita ng matalino ay nag-aani ng karangalan, ngunit napapahamak ang mangmang dahil sa kanyang mga salita. Verse 13, ang pangungusap ng mangmang ay nag-uumpisa sa kamangmangan hanggang matapos ito pare'y kamangmangan. Verse 14, ang mangmang ay walang tigil sa pagyayabang, ngunit sinong makapagsasabi ng susunod na pangyayari at ng magaganap kapag siya ay patay na. Verse 15, ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya. Ang pagpapagod ng mangmang ang nagpapahina sa kanya, at hindi man lamang niya alam ang daan papunta sa bayan niya. Verse 16, kawawa ang lupain na ang hari isip bata at ang mga pinuno'y mahilig sa handaan. Mga Ngaral chapter 10 verse 17, ngunit mapalad ang lupain na may haring matino at may mga pinunong nakakaalam kung kailan dapat magdiwang. Verse 18, kung pabaya ang may-ari ng bubong ay masisira, kung siya ay tamad, mawawasak ang buong bahay. Verse 19, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ng inumin. Ito'y mabibilang lahat ng salapi. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Ulitin ko guys yung mga Ngaral chapter 10 verse 19. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y mabibiling lahat ng salapi. Mga Ngaral chapter 10 verse 20, ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari, ni sa pag-iisay huwag hamakin ang mayayaman pagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. So hanggang dito na lang guys. Bukas na itong chapter 11 tsaka chapter 12. Last na ito bukas. Tapos next day, awit na tayo. Ang awit ni Solomon na yung ating babasahin. Bye everyone. God bless.